So welcome to TL7. Today, we will continue our discussions about computer number system. But today's lessons, we are going to convert the decimal to octal. First, the octal. The base of the octal is 8, which compose 0, 1 to 7. Okay, so dito, sa example natin, meron tayong 146 base 10. I-convert natin siya sa octal, which is the base 8. Ang unang step, or step 1, 146 is divide 8. Saan po natin nakuha yung 8? 8 is given from base 8 na octal. 146 divide 8 is equals 18 and the remainder is 2. So, paano po natin makukuha ang remainder? So, 8 divide 146. Ang 8 ay hindi po pwedeng i-divide sa 1. Ang gagawin natin, tatalon tayo sa pangalawang digits para maging 14. 8 divide 14 is 1. 1 times 8, 8. 14 minus 8 is 6. 6, bring down 6, 66. So 66 divide 8 is 8. Because 8 times 8 is 64. 66 minus 64, the answer is 2. So, ang remainder natin is 2. Next, 18 divide 8. Ang whole number natin dito ay 18. Kaya ang second step natin, yung 18, i-divide natin sa 8. Ang equals nun is 2, remainder 2. So, 8 divide 18. The answer is 2 and remainder 2. Next, ang third step, yung whole number natin na 2, i-divide natin again sa 8. So, ang magiging answer nito ay 0.25. So, kailangan natin maging whole number yung remainder. So, yung 0.25 na decimal, i-multiply natin sa 8, ang magiging sagot ay 2. That is why our answer to 146 base 10 is 222 base 8. Kapag po sinulat natin ito, from most significant to least significant, mag-i-start po tayo sa pinakababa, papuntang taas. So, gaya po ng susunod na example natin. Ang 345 base 10 convert to octal, which is the base is 8. 345 divide 8, ang sagot po ay 43. Meron po tayong remainder na 1. Next, ang whole number natin is 43 divide 8. Ang magiging sagot po is 5. Meron tayong remainder na 5. And the whole number is 5 divide 8. The answer is 0.625. So, kailangan natin siyang maging whole number as a remainder. So, ang gagawin natin, 0.625 times 8, the answer is 5. So, paano po natin ito isimulat? From most significant to least significant. Mag-i-start ka dito sa 5, then 3, then 1. Okay, next po, the octal binary. So, paano natin i-convert? So, example, to octal to binary, ang given natin is 75 base 8. So, kukonvert natin sa binary base 2. Step 1, i-group natin yung 7 at saka 5. So, ang gagamitin natin na number is 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Kung yung sagot ay nasa 4 to 1, kapag nag-add tayo ng 2 digits like 4 plus 1, the answer is 5. Hanggang 4 lang po ang gagamitin natin. Second, 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 4. So, hindi ko na siya ilalagay na 8, 6.
So, hanggang 4 lang po natin. Ililimit na po natin yung ating numbering hanggang 4. So, 4 plus 4, 4 plus 1 is equals 5. That is why, ang nagamit natin dito is yung 4 at saka 1. So, sila po ngayon, yung ating naka-on, while yung 2, sa'yo po yung naka-switch off, and 1 naka-on. Dito, pag pinag-add po natin yung 4 plus 2 plus 1, the answer is 7. Kaya ang nagamit natin dito is 4, 2, and 1. So that's why, or therefore, the answer to 75 base 8 is 1, 1, 1, 1, 0, 1. That's it. So, ang ating example is 289 base 8. So, i-convert natin siya sa binary. So, step 1, i-group muna natin sila into 3. So, magka-count tayo ng 1 plus 1, 2. 2 plus 2 is 4. And 4 plus 4 is 8. Kung dito sa apat na number, nag-add tayo ng 2 numbers or 3 numbers, ang answer ay 9, ililimit na natin yung counting natin sa number 8. Because 8 plus 1 is equals to 9. So, since yung 8 at 1 ang ginamit natin, sila ngayon ang lalagyan natin ng 1. Kung hindi natin ginamit, lalagyan natin ng 0. Another 1, 2, 4, 8. Since ang 8 ay may katulad na, siya na yung lalagyan natin ng 1. The rest, lalagyan na natin sila ng 0. Ganon din sa number 2. Since may katulad na siya na 2, siya naman ang lalagyan natin ng 1. Therefore, 289 is equals to 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. So, yan lang. Ganun lang kadali kung paano i-convert ang octal to binary. Thank you for watching. Don't forget to like and share, subscribe, and hit the bell button.